Pinatay niya din ang sarili. Ah? Kasamahan niya Siya, siya. gagaling, oh. Ito naman si Tanga. Manong gawing lamesa yung niya. Alimutan niya hindi tao. Hindi talagang surge yung katanga. Ito, tingnan mo, may mga ano pa nga, oh. May protection pa. Ito walang gloves. Ito ang problema. Ito, yung ginawa niyang lamesa, patungan. Alam ba? Wala mang isang loko na ito, pumayag naman. O, isa yan sa taking shortcuts, yung napapansin yung scaffolding na walang proper ladder. Scaffolding ladder. Kasi napipilitan magsushortcut ng mga tao natin kasi yun ang nakasanayan nila. Hindi tayo makapag-provide ng scaffolding ladder. Hindi kompleto yung scaffolding parts ang accessories natin. So dito, wala pa akong nakakita ng ano. Proper scaffolding talaga. Complacency. Ito, si ano rin o. So dito. Bubuhat ata ng ano tayo, container van. Ano mo naman yung isa. Punta sa ano. Ano yung pagbulusok na. Yung mga sit-ups na gawain ng mga tao na isa, lalo na ito. Sobrang sa overconfidence, sobrang bilib sa sarili. Yung parang pa sa sarilis. Galing. Mga utak ng tao na ano, ewan ko kung ayaw ng pahaba ng buhay. Isa pa ito, yung attitude na ito, binibigyan ng harness. Yung mga nangyari kay Tata James. Kaya yung sinasabi ko, safe condition. Ito na tayo para kanina, no? Ba't talagpas yung kanina doon? Ito lang, no? Nagtag siya. So, ito yung safe condition na isa. You're in, yun nga. Wala siyang full protection. Ito namang tao na ito, although panganib yung na-proceed pa rin siya. Slippery. Nakalagay na nga na wet floor, pare wala, hindi binaliwala ng yung condition na nga na madulas, binaliwala ng tao. Ayan, ang napala niya. May cellphone eh. Mga pabalintong. Ito, isa rin, stocking mo ba mga materials natin? Ako naman, magkagaling Tama naman ginawang mga bricks na pinagpatong-patong. Di ba? Mga safe condition na gawa din naman ng tao. Wherein sa safe acts. Alam nila na mali, pinagpipilitan para lang maka-proceed o hindi na sila gumawa ng maayos para itong pwede mo bagsak yan, bricks din yan ngayon. Puro bricks din yung laman nito, di ba? Mapalitan na yan. Hindi na sila nakaharap ng alternative procedure or action na pwedeng hindi gawin ganito. Grabe, utak ng mga tao, Kaya dyan nagkakaroon ng aksidente. Dahil wala silang protruding rebars, ito nakikita ko. Practice namin sa yung pinanggalingan ko. Itong protruding rebars, ito, yung mga napapayangan pwede makadisgrasya yan. Experience na ako dyan. Sa abroad, ang ginagamit namin dyan na rebbar cup talaga, mahal yun, yung kulay orange. Mahal yun, yung rebbar cup. Pero alam yung ginagawa namin dyan, pinanggalingan ko, yung PVC, yung kulay orange, yung mga hindi na, yung mga sumobra, yung mga malilit na ganyan. Susunugin mo lang yun, babalikin mo siya bago mo ipasok sa dito sa mga protruding rebbars na yan para maging rebbar cup. Ay pwede na yung gumamit ng recyclable materials. Kaya, hanggat maaari, ayoko nakakita ng ganyan kasi marami na akong experience. Yung isa naming tao, ang nangyari, siya, nagkasinta. Nakabuti ka mo, may eye protection siya. Pag niya ng hollow block, paglagay niya ng hollow block, hindi niya napansin. Yan, ganyan, protruding rebbars. Tumama doon sa safety goggles niya, safety glass niya. Pero inabot pa rin yung mata niya. Buti hindi gano'ng inabot lang ng maliit na sugat. Pero basag yung safety glass niya. Kaya hanggang maaari, itong protruding rebbars na yan, kailangan natin ng protection yan.
kailangan natin ng recyclable material. Sabi ko nga, pwede natin yung PVC. Yung mga maliliit na PVC natin, kulay orange, hindi yung flexible hose yung yung PVC na, anong size ba yun Yun, pwede natin gawing rubber cups, recyclable materials. Live conductors without insulation. Ito, yung mga kable natin dyan. Dinidiscourage ko kayo na mag-ano tayo ng kable, gagamitan natin, tatalian natin ng alambre. Hindi aari yun, hindi po pwede yun. Kaya proper insulation. Pwede natin dyan, halimbawa, mag-ano tayo, ilibit tayo ng kable natin. Hanggat maaari, iwasan yung gumamit ng alambre. Kasi yung warner, halimbawa umiinit yan, yung alambre, isa yan sa konduktor ng kuryente. Bakal, alambre, tubig. Hanggat maaari, mag-provide tayo ng esok. Halimbawa, kung may esok tayo, rebar. O kahit yung flexible hose na yan, yung magbentang tayo. I-bent natin kasi plastic yun. Hindi siya basta-basta kung magkalima, halimbawa, mabalatan yung kable natin, hindi siya konduktor ng kuryente. So hanggat maaari, paano natin sa mga tao natin na iwasan gumamit ng yung pagtatalian ng alambre. Isa yan sa konduktor ng kuryente, kaya pag nagkamali, sigurado, kuryente ang mangyayari. Ito, for storage of combustible material. So, ano yan, storage area? Storage area ba yan o MRF? Tingin ko, basurahan dito Ako naman. Tama ba yung 5 days niyan? Diba? O kasi condition na pinabayaan na. O pwede kung ayusin mo talaga, pwede naman maayos. For housekeeping, isa kasama yan, Housekeeping, kaya nga hindi ako nag-ano sa inyo na kasi napakasakit sa mata. Ito mga paleta na ito, itong mga kahoy na ito, pwede may mga protruding nails yan. Yung mga pako na nakatiyaya na pwedeng makadisgrasya sa mga tao. Hindi lang sa inyo, either sa iba, pero disgrasya pa rin pag sinabayaan natin yan. Kaya nga ini-encourage ko kayo, i-practice yung mga tao na mag-conduct ng good housekeeping before and after every activity. I-practice nyo sila. Kasi yung iba naman kasi, walang pakialam, na-apekto yung trabaho ng iba. Tapos makikita naman sa group na, si ganito, hindi nagpalinis. Sir, pasuyo naman, i-mission ka pa doon. Kung ginawa mo yung, ano mo sana, hindi ka na na-mission. Kahit pa paano, ginawa mo yung, pinaano mo yung sa mga tao mo. Tayo mga safety, dapat tayo na uling umuwi, hindi tayo yung nauna. So para maging good safety ka, bago umuwi yung mga tao mo, ikutan mo yung area nila kung malinis pa na iniwan. Hindi yung tayo yung safety, sinisafety mo yung sarili mo, nauna kang umalis sa mga tao mo. Mali yun. Kahit ikaw ang PSA o representative, dapat check mo yung area ng mga tao mo, yung mga tao mo kung ano. Para at least monitor mo sila. Bago sila umalis, huwag yung sasagad kasi yung trabaho natin. Kung ang trabaho nyo hanggang alas 4, give ample time, 30 minutes, 20 minutes. Bago umuwi yung mga tao nyo, paglinisin nyo muna, paayos yung mga gamit. Hindi, huwag nyo isasagad. Ang talagang practice yan, 15 minutes o 20 minutes bago mag-alisan o umuwi yung mga tao nyo. Linis yan. Kasi may iba, ginagawa, puro trabaho, sagad-sagad. Kaya yung pagdating sa housekeeping, wala na. Hindi na nagagawa. Kasi oras na sir, gusto ko na. Pero kung binigyan nyo, in-educate nyo yung mga tao nyo na 15 to 20 minutes bago uwian, magkakandak ng housekeeping, so hanggang sa masanay sila, yun ang gagawin ng mga tao nyo. Pero kung wala kayong sinasabing ganyan, wala. Walang mangyayari. Excessive noise. Ito yung gumagamit na ganito. Kung saan nakakita ako nung nakaraan sa kabila. Anong kailangan protection ng mga PPE na kailangan dyan sa mga gumagamit niya? Flag. Sama yan. Sama yung ito, working gloves.
May pinahinto akong trabaho yun doon sa pinanggalingan ko sa ano. Kasi pag gumagamit ka yan, jackhammer, sa ngayon, hindi epekto yung ano yan, yung panginginig ng katawan. Pero pag dumating yung edad na ano na, kahit wala, hindi ka na gumagamit yan, laging nanginginig yung katawan niya. Marami na kaming experience yan. Kaya dapat, kailangan natin ng unang-una, gloves, eye protection, kasama yung, kasi maingay. Malakas yan. Diba? May mga angkop lang na decibel, yung unit ng ingay na kailangan lang natin ng ano, kailangan na natin magsuot ng air protection. So pagdating sa mga ganyan, kailangan yung tao natin, bigyan na natin ng tamang PPE. Jackhammer yan, hindi yan basta-basta. Pero ano naman, alamin nyo rin kung paano, kung marunong gumamit ng air plug yung tao nyo. Kasi yung experience ko sa Libya, Chad, kaya ang trabaho. Sabi ko sa kanya, kinausap ko sa Arabic, alam daw niya suotin. Naka-plastic yung air plug, totoo ito ha. Binigay ko sa kanya, Malum, alam mo gamitin? Sabi ako, alam ko sir. Ibigay ko. Pagtingin ko, pag umikot ako, nakasuot sa kanya, pati yung plastic. Hindi niya tinanggal sa ano. Oh. Sabi ko sa kanya, sabi mo kanina, alam mong gamitin, Malum. Hindi ka man nagtanong, sabi ko, paano ka bang alam mo, hindi mo pala alam gamitin yan. Tinuruan ko. Sabi ko ganito yan, pisilin mo, tanggal mo sa plastic, kabilaan, hindi na talaga tinanggal sa plastic, nilagay sa isang tenga, anak ng kudyaw. Hey! Pilipinas, sir. Chad yun, Chad. Sa tao namin sa Libya, Hunter. Tapos, kaya sinabi ako ng forman namin, Pilipino. Sabi ko po, turuan mo munang gumamit ng jackhammer yan, baka mamaya hindi ka alam. Pinaturuan muna sa maya lang, hanggang sa natuto na siya ano gumamit ng jackhammer. Yan. Hanggang sa liwanag, for illumination. Kasama rin yan sa unsafe condition. Kung dapat patrabaho tayo ng gabi, siguraduhin natin hindi maapektuhan yung trabaho. Kasi yung mga sabi ko nga, isa sa pinakamalagang parte ng katawan ng tao yung mata. Yung tao mo na yan, pagka sinabihan mo magtrabaho yan, kahit napakadilim, magtatrabaho yan, gagawa ng paraan. Pero mas maganda, i-provide natin ng tamang liwanag. Sama yan sa safe condition, yung for elimination. Yan. Ito, extremely temperature. Okay. Sobrang lamig. Yung nakarating na sa napunta na ako sa Saudi na ganito ang Hindi kayo maniwala, ang Saudi, hindi lang puro init. May lugar dyan na nagaganyan, nagyayelo. Malapit sa Jordan borders. Pag taglamig, nagdi-negative 4 doon. Yun ang unang parte ng Saudi na napuntahan ko. Sa Sakata, sa Carillion. Meron din parte ng Saudi na walang taglamig. Meron parte din ng Saudi na walang tag-init. So, nung unang panahon, nakala ko yung Saudi puro disyerto, puro mainit, hindi pa. Ayan, extremely heat. Temperature condition naman ang problem dito. Domino effect. Ayan. Ito yung kanina, di ba? Ano natin yan? Sequence of accident factors. Ancestry or social environment. Where and how a person was raised and educate, knowledge, and etc. So, kailangan natin ito yung mga tao. Fault of where's fault. Undesirable traits such as carelessness, nervous, lack of knowledge, etc. Kailangan yung nabanggit natin kanina na kailangan natin bigyan ng mga training o paliwanagan ng mga tao para may knowledge sila na yung mga aksidente pwede mangyari sa kanila pag hindi na pinabayaan nila. Unsafe acts or unsafe condition, kasama yan. Caused by careless workers or poorly designed or properly maintained equipment.
Itong sunod, accident caused by unsafe acts of people or unsafe conditions. And then, injury. Caused by accident. To domino effect. Kung wala ito, hindi matutuloy ito, hindi rin magiging ganito, hanggang sa hindi matutuloy, walang injury. Kaya, halimbawa, alisin mo ito, mayroon ito, tapos patagalin mo ito, hindi rin hanggang hindi nakakumpleto yung pag tinanggal ka dyan na isa, hindi magtutuloy hanggang dito. Kahit yung pinaka dati, yung injury. Yung pala yung kanina, yung ano natin, behavior. Malaki ng percent ng 3,000. Ang safe absence condition. Near miss, ito yung muntikan na, meron injuries, severe, and then fatality. Yung severe na tinatawag natin po, ito yung LTA or LTI. Lost time accident and lost time incident. Minor, ito yung within 24 hours nakakabalik agad sa kanilang trabaho. Ito yung mga first aid cases. Near miss, yung muntik-muntikan na. Ito yung unsafe condition. Kaya, kung ito na kukontrol ito, hindi siya magkakaroon ng ganyan. Pag-control natin yung unsafe condition. Hazard and risk. Hazard, anything that has the potential to cause harm to people, property, and environment. Ayan na yung natin kanina. At nahulihan na yun. Hindi siya na yun, liwanag kanina. Safety hazard, the harm result in some kind of injury to the worker. Health hazard, working condition which result in an illness. Injury. Ito yung condition na yan, no? Ano yung nakikita yung unsafe condition dyan? Alikabok, di ba? O. Alam na mga alikabok na, hindi pa humingi ng tamang proteksyon. So, magiging problema yan sa kalusugan yan. Kasi nalanghap niya ang alikabok, wala siyang pakialam. Akala niya, pag ininom ng bilog, tanggal na. Diba? Kalimitan ng mga workers. Din lang katapat nila, sir. Din lang sa ngayon, pero pag kumanda ka, tignan ko lang kung anong epekto ng din na sinasabi mo. So, ito nga pinag-aaral natin. Working condition where harm to the workers is of an immediate and violent nature. Masakit, no? Nagkaroon tayo ng kanya, no? Silica exposure din, no? May ano rin yan, chemical. Gaano katagal. So may epekto rin dito sa health ng tao. Kaya hanggat maaari, bago yung patrapuhin ng tao, sabi ko nga, bigyan yung tamang proteksyon, tamang PPE, para ma-avoid natin itong mga problema ng ganito. Naku po, ano nangyari dito? Putol, no? Paano, tingin nyo ba, pagka ganito, makakapasok pa sa construction? Di ba? Yan ang, pabrika, usok ng pabrika, at sasal pa rin yan. Ito yung mga example ng mga, hazard na natin. Ito, housekeeping. Tingin nyo ba, hindi ba makaka-aksidente ito pag mga ganyang makalat? Makalat na workplace. Ito puro housekeeping. Naku po, isa pa ito. Ako, nagpapasalamat ako sa microwave. Yung pinanggalingan kong kumpanya, totoo lang, naligarilyo ko eh. Hindi man ako nakakaubos ng sa isang maghapon. Pero ngayon, dalawa, tatlo lang ako sa maghapon. Laking tulong sa akin, nakatipid na ako, medyo Oo. Kasi, nung sumitumbo ako, isang maghapon siguro, pag inabot ako ng gabi ng overtime ng alas 10, alas 11 ng gabi, nakaubos ako ng isang kaha. Dito sa Mega World, 2 hanggang 3. Pinakamarami ko na yung 4. Kasi punta pa ako sa labas eh. Una sa umaga. Eh ako kasi, sa totoo lang, dinakta pa ako, nangigaling na ako.
Kaya ako lang naman sa aming magkakapatid, ako lang may pisong ganyan. Garilyo. Kaya hindi na rin ako mapagbawalan. Wala na eh. Naku po, ito pa, yung nangyari. Rotating equipment to. Patay tayo dyan. O wala naman tayong ganyang dito sa Ito sa mga equipment ito, mga malalaking ang mga equipment natin, tulad ng mga kasi doon sa equipment, sabi ko sa inyo, may tinatawag tayong bawa crane, dump truck, excavator, bulldozer. May tinatawag tayong yung area na hindi nakikita ng operator, anong tawag natin doon? Ha? Blind spot. Blind spot ang tawag natin doon. Ito yung area na hindi nakikita ng operator. It's either nasa baba ka, nasa ilalim, nasa likod. O part ng equipment na hindi identified ng operator. At the same time, lalo pag walang rigger o walang spotter, talagang magkakaroon ng ganyan. So, tama naman ang nangyari sa tao na yan. Tingin ko, wala nang hindi na makakontrabaho yan. Handling ng materials. Diba? Ito naman kasi, pag mga manual handling, hindi naman natin huwag tayo magpakabayani. Sabihin natin sa mga tao natin, kung kailangan nila ng kasama, humingi ng tulong. Huwag kuhin yung mabigat na, tapos supersa inyo yung tao, diyan na huwag kakaroon ng problema. Yung mga kailangan natin yung mga body system na tinatawag. Kailangan humingi ng kasama at huwag akuhin yung napakabigat na tapos maling procedure pa o position na gagamitin ng tao, magkakaproblema nga siya. Hazard. Ito, kuryente Tama namang ginawa dyan Ha? Grabe naman yan Tingin nyo ba, safe pa yan connection na yan, nadami. Ha? Brian, mayroon siya. Ha? Ganyan. Pagkain dyan. Huwag natin i-practice to octopus connection to, kadami. Kaya siguro ganito ang nangyari doon sa naging natin yan, nung last Wednesday. Na kung saan yung hindi kinaya ng sa dami ng power tools na correct. So, iwasan natin yung ganito. Hindi po pwede. Lalo-lalo na yun. Ulitin ko yung mga kabel pambahay. Hindi pwede pa sa construction yan. Lalo ginagamitan natin ng mga power tools. Hazard, noise, vibration. Ito, yung sa ingay. Yung sa vibration, radiation. Mga nating radiation na pag nag-x-ray. Sama yan. For elimination, extreme temperature. Extreme temperature, hindi ibig sabihin sobrang init lang ito Pwede rin sa sobrang lamig. Pressure and radiation, kasama rito. Kasama na yan Ayan Sobrang init. Pwede rin sa sobrang lamig. Ito, sa mga equipment, napakaingay. Vibration, magamit ng jackhammer, kaya yung malilit na equipment na ito yung sa radiation. Mga X-ray. Bacteria. Ano to? COVID. COVID. COVID-19 na yan COVID-19 na na Virus yan, virus. sa lahat daw ng gawa ng China, ito lang ang tumagal. Yung COVID. Ilang taon din ito. Kasi pag galing China, puro wala kang makikita sabihin, original Ito lang ang gawa ng China na tumagal. COVID-19. Diba? Galing sa China yan. Ergonomic. Ito yung sinasabi ko, ergonomic hazard. Ito yung isa sa hazard na pwede mangyari sa inyo pagka yung position natin hindi tama o hindi angkop dun sa gagawin ng trabaho. Dito ang unang yan. Tulad ng manual handling. Tama yung mga posisyon ng mga mga tao na nagkakaroon ng sakit sa katawan dahil sa nakasanayan nilang position, unsafe position sa mga trabaho nila. Yan ang tinatawag natin ng economic.
definition of term, risk, o panganib, combination of the probability or occurrence of hazardous event and the severity of injury or damage to the health of the people caused by this event. May tinatawag tayong risk assessment, di ba? Ito yung pag pinagsama mo yung severity and then likelihood. Marunong ba tayong gumawa ng risk assessment? Kailangan, alam nyo yan ha. Kasi pagka dapat na ayano natin yan. Kapag ginawa mo ng, halimbawa, na-identify mo yung hazard, nabigyan mo ng control, ano yung mag-maintain at yung medyo bababa? Ano sa ng it's either severity or likelihood? Dapat alam natin yan pagdating sa risk assessment. Kasi pag halimbawa, naka-identify ka ng risk, gumawa ka ng risk assessment, alam mo yung control measures, alam mo yung dapat maging ayan. Sabi ko, mamadali ito. Ayan sleeping hazard, mga kable, di ba? Nakakalamitan, lagi itong sinasabi sa mga tao, lalo na sa hallway, huwag iano yung mga kable natin sa gitna. Magkukos ng tripping hazard. Igilid man lang, at the same time, ayusin. Yung iba, nakikita ko, palalahanan yung mga tao natin. Huwag ganun na, lalong-lalo na sa gitna, maraming dumadaan sa huli natin. Kaya kasama yan sa tripping hazard. Ano magiging control mo rito para hindi na maging ganito? Elevate natin, mag-ano ka ng pero pag hindi kayang i-elevate, yan, huwag mo nang maayos yung kable mo para hindi magiging tripping hazard. Ito kasi nakalaylay. Nakalaylay, hindi siya kung nakagawa ka ng safety precaution mo rito, hindi siya magiging ganito. Kung parang tapos common injured worker, kawawa si male, married, 26 to 30, with 1 year experience, 1 to 5 years, assigned in the first shift, for so many years. So ito mga common profile ng mga injured worker. So male, ayun, married, 26-30, according to siguro to, survey ng 26 to 30. Hindi na ako kasama rito. With 1 to 5 years work of experience. Tumingin ko pa talaga sa taas. Oo, kasi wala na ako sa pagkakit. Namahikan. Naamin ko naman. So, ito, aside the first shift. Sabi ko kasama yung mga bago, na walang experience. Yung makasikwenta ka. Alam mo ito, ulang pirinig ko rin naman, di ba? Siyempre. So, ito yung nagiging nila. Survey na malinis ang kakaroon ng aksidente. So, kumpletuhin natin to. Ano ba ito? Oras na. Ikaw, sakto na. Sakto na ba? Sakto. Inabot tayo ng So, sunod na module natin by next Saturday, yung module 2 and 3. Hanggang 3 araw lang pala yan. Kung din, tignan natin kung tignan natin kung gaano katagal itong dalawa kasi baka pwede rin namang tapusin natin yung dalawa hanggang sa matapos at kahit tatlong sabad, okay lang, no problema, at least tapos natin yan. No? Any question? Question? Ano pag